Patay sa hospital ang dating direktor ng Arm Heart na si Engineer Ramil Masukat matapos na pagbabarilin sa bahagi ng Ramon Rabago Street, Mother Rosary Heights sa Cotabato City nitong linggo ng gabi, January 28. Sa inisyal na ulat, sakay ng pulang SUV ang biktima ng pagbabarili umano ang suspect na sakay pagbabarilin ng suspect na sakay ng motorsiklo. Nagtamo ng tama ng bala sa kanyang katawan ng biktima na naging nadala pa ito sa pagamutan, ngunit di kalaunan na ay pumanaw din. Agad naman na nakatakas ang suspect sa pamamaril na ngayon ay patuloy na tinutunggis ng PNP. Tadtad ng bala at tinamaan sa tiyan, paa ang biktima sanhi ng kanyang kamatayan. 8 basyo naman ng baril ang na-recover ng PNP sa lugar. Base sa record ng PNP, pangalawang beses na umano ng pagtangkahan ng buhay ni Ramil Masukat noong siya pa ay MPDC o Municipal Planning Development Council sa Radyo Boyan, ngunit maswerte itong nakaligtas noong 2022. At nitong gabi ng linggo ay muling pinagbabaril at sinundan ng riding in tandem at tinadtad ng bala ang kanyang sasakyan. Bandera Live Report. Yes, sir. Pasado alas kagabi po ng gabi, no? January 28, 2024, na kung saan itong si Engineer Masukat may kasamang dalawang tao, binabaybay po nila yung Ramon Rabago Avenue dito po sa Cotabato City, at bigla po silang nakikilala ng mga kalalakihan, and fortunately tinaman po siya sa paa at saka sa tiyan. Naisuguto po siya sa ospital bandang alas 8:40 po ng gabi is nag-expired din siya, and yung kasama po niya sa kabutihan palad po is hindi naman po sila tinamaan. Actually sa report hindi siya parang nakasakay sa bandang likuran. May driver sila, and bandang likuran yung ng kanilang sakyan, isang Innova na red. Yung po inaalam natin, ang sigurado lang po dyan sa may Ramon Rabago po sila binaril. Well, nakasakay sila, kasama nga po. Opo. So ano po? Pero po, posible pong sinusundan, or kasi initially nakamotor daw po yung bumaril sa kanila And ngayong araw, ipa-follow up natin ang ating tropa, ang pulis natin sa Station 2. Babalikan nila po yung crime scene para mangalap ng kaukulang ebidensya, kung may mga footages dyan na naka-install o sino pong pinakita, kami po yung makikipag-ugnayan para malaman po natin ano po yung talagang nangyari kagabi. Base po sa mga basyong na nakakalap po ng 8 fired cartridge cases o basyo ng 45 tsaka isang deformed slug. Initially po, base kung makikita po natin yung mga basyo parang 45 po, pero ito po sinabit na sa SOCO, dinala na po ng SOCO para sa further investigation at examination. Pero kung initially po, kung titingnan natin, bala ng 45 tsaka basyo na ko, yung mga nakalap doon sa crime scene. So, ibig sabihin, hindi pala ito yung pang-una na pinagbantaan yung kanyang buhay, dahil noong November 2022, meron na rin palang isang insidente ng pamamaril kung saan, kung maalala ko, dyan ho sa bahagi ng Maguindanao del Sur, no? Pinagbabaril yung sasakyan niya, pero nakaligtas siya, Colonel. Tama po yan. Ang pagkaalam ko din, yung kasama niya yata yung tinamaan nun. Hindi ko po alam kung namatay po yung kasama niya before. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala pala, isipan ngayon para sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala ni Engineer Ramil Masukat ang motibo sa pagpaslang sa biktima. Ito ang sinabi ni Radyo Boyan Maguindanao del Sur former Mayor Dato Jacob Jack ang patungan sa panayam ng Bandera News TV Cotabato. Unang pinagtangkahan ng buhay ni Engineer Ramil Masukat noong November 2022 nang ito ay nagtatrabaho bilang Municipal Planning and Development Officer ng LGU Radyo Boyan sa panahon ni former Mayor Jack ang patungan. Binaril noon ang sasakyan ni Masukat
at habang tinatahak ang National Highway papuntang Sharif Agwak, Maguindanao, ngunit maswerte na hindi ito tinamaan sa pamamaril. Pero kagabi sa kahabangan ng Ramon Rabago Mother Barangay Rosary Heights sa Cotabato City ay muling pinagbabaril ang sinasakyan ni Engineer Ramil Masukat. Naisugod pa ito sa paggamutan, ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay dahil sa tinamo ng tama ng bala sa tiyan at paa. Sinabi ni former Mayor Jack Ampatuan na isang mabait na tao, matulungin at wala naman itong sinasabi na may nakaalitan o nakaaway sa kanyang trabaho sa kanyang personal na buhay. Nagpaabot ng pagkikiramay at pagdadalamhati si former Mayor Jack Ampatuan sa pamilya ni Masukat. Ipinauubay na rin ng pamilya sa PNP ang investigasyon sa pamamaril at ipinapasadyos na lamang ang insidente. Umaasa rin ang pamilya na makamtan ang hustisya at mapanagot ang may kagagawan sa krimen. Bandera Live Report. At tayo ay kasalukuyang nagdadalamhati dahil po sa nangyari sa isa nating malapit na kaibigan at kamag-anak na dati nating kasamahan sa dalawang organisasyon na kinasasaniban natin ngayon, ang Philippine Eagles at ang Rotary Club of Cotabato City South. At dati rin natin siyang kasama sa trabaho sa gobyerno dahil nung tayo pa ang mayor ng Radyaboyan ay si Engineer Ramil Masukat ay siyang ating Municipal Development Officer. Kaya sa ngayon, tayo nagdadalamhati. Kagabi ay nandun din tayo sa Regional Hospital habang nire-revive siya ay nasa tabi niya tayo kasama ang ating ibang kasamahan at kamag-anak upang bantayan at inaabangan natin at humingi tayo, nagdasal tayo na sana ay nakasurvive pa siya. Pero wala nang nagawa ang mga doktor sa Regional Hospital. At tayo ay nagkuhan din sa mga kamag-anak natin dahil kamag-anak na rin natin si Engineer Masukat at matagal din natin siyang nakasama. Sa totoo lang, Jasper, unang pinagtangkaan ng buhay niya noong November 2022 sa area ng Sharif Agwak. Galing siya noon sa munisipyo dahil marami kaming ginagawang trabaho noon. At nung umuwi nga siya ay tinambangan siya sa area ng Bagong Radyaboyan, Sharif Agwak. At nung mangyari yun, tayo rin yung unang rumispondi, kasama natin yung mayor ng Mahama sa Panunoon, na pinuntahan natin siya sa may IPHO dahil doon dinala yung kasama din natin sa trabaho na si Alex Manuel na siyang tinamaan sa pananambang ngayon. At si Engineer Masukat noon ay hindi siya tinamaan. Tinanong natin siya kung ano ba talaga ang totoong problema. Pero wala siyang nasabi sa atin. At sa pagkakakilala natin sa kanya, ay napakabait na tao yun. Nung panahon na nagtatrabaho siya sa ARM bilang director sa ARM, yung ARM Hearts, ay marami siyang natulungan. At ayon sa mga kwentong nasagap natin, ay napakabait at matulungin ang tao niyan. Kung makita mo siya, Jasper, kung paano siya magtulong, bibilib ka talaga sa kanya. Halos wala nang naiiwan sa kanya. Sa ngayon nga, medyo naghihirap siya nung mawalan siya ng trabaho. Kaya kahit gaano kahirap at kadelikado, dahil yun nga, pinagbantaan minsan ng buhay niya sa hindi niya alam na dahilan. Wala siyang nakalaban, wala siyang alam na kalaban. Dahil napakabait niya. Pero ang Bandera Reports Afternoon Edition.